Magandang buhay mga mima ko. So ayan, dahil nga lumuwas kami ng Nabotas, ito yung mga sama-samang ganap na nangyari nung nasa Nabotas pa kami ni Jowa. Pag nasa Nabotas nga talaga kami mga mi, bawal ang petiks-petiks kasi nga marami kaming trabaho doon. Tulad nito mga mi, dahil nga kailangan maaga maipalabas ng mga kapatid ko itong hanap buhay ni Papa. Alas 3 pa lang ay gumigising na nga siya para makapagluto nitong puding at mailako ng mga bata. So syempre, dahil nga nasa Nabotas kami ni Jowa, matik yan na kailangan tumulong ako kay Papa kasi nga minsan lang naman ako nandun sa bahay. At saka ang sarap din kasi sa piling mga mi na nababawasan namin yung hirap or bigat ng ginagawa nila sa araw-araw pag wala kami doon. At saka ayaw pa rin kasi ni Papa tumigil dito sa pagpupuding kasi sayang nga naman dahil nagkakaroon pa rin naman sila ng income ni Mama dito. At pag malakas itong puding mga mi, nakakaipon talaga si Papa ng pera lalo na kung may kailangan silang bilhin or in case of emergency may nabubunot talaga sila. Yan nga lang mga mi, pag tagulan talaga nalulugi itong si Papa gawa nga ng hindi nakakaubos ng tinda tapos nasisira nga yung puding gawa nga ng ulan. Kaya yun, syempre nalulungkot sila ni Mama dahil nga sayang din yung sa nakikitain nila ng isang araw mababaliwala lang dahil nga sa ulan. Pero syempre di natin pwedeng pigilan yan dahil hindi naman natin makokontrol yung panahon kung araw ba o uulan, kung magkakabagyo man o hindi. Tapos ang akala ng ibang tao sobrang daming pera ni Papa, di nila alam sobrang hirap din naman kumita dito sa pagpupuding niya. Kaya ayun, kahit ultimo sa 4 piece, hindi sila nakuha kasi akala marami silang pera. Diyos me, di nila alam yung dugot pawis ni Papa para lang makaisalba sila ng isang araw dito sa pagpupuding. Hindi mo kita magalit. Habang busy naman kami sa pagpupuding mga mi, itong si Jowa naman sinamahan yung pamangking kong si Nigel kasi nga nagkumpisal nung Webes. At dahil nga wala naman akong extrang formal na damit, hindi ko nga siya masamahan gawa nga ng papasok sa simbahan. Syempre nakakaya naman kung tayo ay nakapantulog lang, ano. So ito na nga mga mi, at sumunod na nga sumalang itong pamangkin ko na magkumpisal dito kay Father at sabihin niya daw lahat ng mga kasalanan niya. At after nga nitong kumpisal nila mga mi, linggo naman gaganapin yung first communion niya. Yun nga lang, hindi na nakakasama si Jowa gawa nga nang uuwi na kami ng linggo ng umaga. Dahil syempre, babiyahe pa nga kami ng Nabotas to Bulacan at meron din kami mga bagets na aasikasuhin dahil umpisa na naman ulit ng pasok ng Lunes. Hindi rin kasi makakatin yung mami ni Nigel gawa nga nagtatrabaho siya at pang umaga siya sa call center. Kaya ang mangyayari si Ate Ella na lang na pinsan ni Nigel yung sasama sa kanya sa linggo para sa first communion niya. After nga ni Nigel na makapagkumpisal kay Father at masabi na yung mga kasalanan niya, bumalik muna siya dito sa upuan at nagdasal. Pagkatapos niya magdasal, pinundahan niya na yung mga kasama niya sa pila na nauna nang makapagkumpisal kay Father.